Tayo po bang tayo po ay yumuko, tayo magpe-pray. At abutin din natin sa panalangin yung mga kababayan po natin sa Cebu, Davao, At mataas po yung lindol. Lord, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, Panginoon, na muli. Nandito po, Panginoon, na nagpagkakataon muli na kami ay makalapit, makapakinig ng iyong mga salita. Nang sa ganon, ang aming buhay spiritual, Panginoon, ay lalong lumalim, lumago at maging malakas ito, Panginoon, sa lahat ng challenges ng buhay. Naabot din po namin sa aming mga panalangin ng aming mga kababayan sa lugar ng Davao, na kung saan, Panginoon, sila po ay halos 7.6 or 7.5 na lindol, Panginoon. Ang dalangin po namin ay hindi na magkaroon ng mga aftershock at wala, Panginoon, na mga tsunami, Panginoon. Makontrol niyo po ito, Panginoon. Alang-alang po sa kaligtasan ng aming mga kababayan sa lugar ng Davao, Panginoon. Bless niyo po sila. At sa aming pong pag-uusapan ngayong hapon, hayaan niyo nga po ang inyong banal na espiritu ang patuloy na mangusap sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Talaga nga namang napakaganda ng mga testimony. Ang Diyos po'y nagbabago sa buhay ng bawat isa. Talagang ang Panginoon ay gumagalaw, gumagawa sa buhay ng bawat isa. At ngayon pong hapon, tayo po ay pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon na kung saan paano magkakaroon ng malinaw na purpose ang ating mga buhay. Alam niyo po ba kapag malinaw ang purpose ng haligi ng tahanan o yung mga lalaki, yung mga ama ng tahanan, sigurado hindi mo makikita yan sa kanilang barkada. Hindi mo makikita yan sa inuman, sa sugalan, sa pulpulan, sa bilyaran. Hindi mo makikita yung mga ama ng tahanan dyan kung malinaw lamang ang kanilang mga plano at purpose sa buhay. Tama? Sinisigurado ko na kapag ang mga magulang malinaw ang purpose nila sa buhay, wala nang tsismisan, wala nang siraan. Bakit? Kasi nga malinaw yung purpose mo sa buhay . Kung sinisigurado ko yung mga kabataan, basta malinaw ang purpose sa buhay, nako, wala nang magkakating, Wala nang magdodota. Tutulog sila ng maaga. Tama? Ay kasi malinaw yung purpose nila sa buhay. May mga pangarap. So, ngayon, ang maganda, palilinawin natin ang mga nanlalabong mga purpose na ito. Tama? So, sana makatulong yung ating pag-aaralan ngayon dahil napakahalaga na tayo ay mayroong layunin, may malinaw na layunin, na hindi lamang tayo sumibol sa mundong ito na ipinanganak na baby, tapos mga bata, tapos teenager, nagkakaligawan, nakakakinigan, dumaan tayo dyan. And then nagkaasawa na, nagkapamilya na. Tapos nagkaapo na, 'di ba? Ate Bibian, nagkaapo na. At pagkatapos noon ay maedad na at mamamatay na. So, ganun ang dulo ng buhay, tama? Doon makikita ang buhay mo, gradual ang buhay. Ganun siya. Subalit, hindi 'yun ang plano ng Panginoon. 'Yun ang plano ng Diyos, mabuhay ng ganoon, pero dapat merong purpose na kung saan merong vision. Paano ba ito lilinaw? Paano ba lilinaw yung purpose na to? Ito mga layunin ng Panginoon na binigay sa atin. Number 1, hinahanap ang Diyos. Ang Diyos ba ay nawawala? Ito po ang sabi sa Jeremiah 29:11. Pakibasa po ng lahat. Amen. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay ng tagumpay sa buhay. Ngayon, ang sabi, hanapin ang Panginoon. At ang sabi dito sa ating binasa, kasi ang Diyos may plano. Tama? Ang sabi niya, ikabubuti nyo. Tapos, para sa hindi sa inyo ikasasama, kundi upang bigyan kayo ng pag-asa. At sa kinabukasan. Grabe pala ang Panginoon, Kung hahanapin mo ang Diyos, kung magpipray, magbabasa ng Biblia,
Eto, umaattend ng ating mga cell group or ng Bible study, ito pala, hinahanap mo na si Lord dito. At ang sabi diyan, may plano ang Panginoon. Tayong mga magulang, may plano sa ating mga anak. At ang plano natin sa ating mga anak, naku, napakabuti. Tama? Ang sila ay makapagtapos ng pag-aaral, makuha ang kanilang mga pangarap, no? Sa kanilang pag-aasawa, maging matagumpay ang ating magiging anak, ang ating mga anak, yun ang gusto natin. Ang maganda, higit pa pala dyan ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sobrang ganda ng plano at sa ikabubuti ng bawat isa. So may mga challenges po na dumarating sa buhay ng bawat isa na para bang sa tingin mo'y parang pinagsakluban ka na ng langit at lupa. Di ba? Minsan ganon. At minsan may parang bibitaw ka na. May mga ganon tayong sitwasyon na buhay. Pero ang sabi sa kanta, anong sabi sa kanta? Yung negative, gusto ko nang bumitaw. Di ba? Ganon yung negative. Pero may positive na kanta. Ang sabi doon, hawak kamay, di kita iiwan sa paglalakbay. Yun naman yung kakontra niya, no? Kung gusto mo nang bumitaw, pero may nagsasabi sa'yo, hawak ka lang sa kamay ng Panginoon. Huwag kang bibitaw. Tama? Hawak ka ng Diyos. No? Kaya sa mga challenges ng buhay natin, iyan ay sa ikabubuti din natin. Sa ikabubuti mo. Bakit sa ikabubuti mo? Una, para ikaw ay maging matured sa buhay. So yung mga pagsubok, mga problema sa buhay nating nararanasan, isang way yan na para lang maging matatag ka. O nakakilala na ba kayo o meron kayong kakilala o nabalitaan? Kayaman-yaman, nasa kanya na lahat. Sasakyan, basta lahat, nandiyan na. Posisyon, nasa kanya na lahat. Alam nyo ba, nabalitaan nyo na lang na nagbigti. O, di ba? Kasi nga mahina ang loob. Hindi dumana sa mga problema. Hindi dumana sa mga pagsubok na kagaya ng dinanas nyo. Di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, sa ikabubuti nyo. Bakit? Kasi nga, lagi kanyang bibigyan ng pag-asa. At sa English pa niyan, ang maganda sa English diyan, ano nga sa English, Sister Leslie, di ba? Ang maganda English yan eh. For I know the plans. I have for you plans to prosper you, not to harm you. Ayun, di ba? Plans, ang sa English, plans to prosper you. Oh, yun ang maganda. Yun yung isa sa salin dyan. Mahirap tayo ngayon, pero ang plano ng Diyos, payamanin ka. Amen? Kinukulang tayo ngayon, kinakapos tayo ngayon, pero pag nasa Panginoon tayo, ang gusto ng Diyos, pasaganain ang buhay ng bawat isa. Tama ba? No? Minsan nakakapagod na maghanap buhay, brother. Talaga namang parang hirap na hirap ako. Okay lang yan. Tuloy lang tayo. No? Yan ang tungtungan para sa pag-asenso. Dahil bakit? Plano yan ng Panginoon sa buhay mo. Para pagdating ng tagumpay, aba, papupurihan mo ang Panginoon. Bakit? Kasi pinasagana ka niya. Amen? Ngayon, ang sabi dito, ang pagbabasa ng Biblia ang nagbibigay ng tagumpay sa isang buhay Kristiyano. Mga kapatid, lagi namin pinapaalala yan. No? Every day, ang sabi sa Joshua 1:8, bulay-bulayan mo yun, bulay-bulayan mo araw at gabi. Kasi pag binulay-bulay mo araw at gabi ang salita ng Panginoon, ang pangako niya, sasagana ka at magtatagumpay ka. Yun ang mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Nung Miyerkules, nagdalaw-dalaw po kami dito. At isa yun sa na-share ko sa inyo, di ba? Sabi doon, makapangyarihan ang Diyos. At dahil makapangyarihan ang Diyos, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Amen. So ito, mga pangako ito ng Diyos sa buhay natin. Panghawakan po natin ito. Kaya lamang, syempre, meron tayong tinatawag na gagawin. No? Pag nagbabasa tayo ng Biblia, ano yung unang pinalalakas? Spiritual. Maraming mayayaman at asensado, lahat nasa kanila na, pero bakit marupok? Ano? Bakit mahina ang loob? Kasi nga, kinalimutan nila ang Biblia. Kinalimutan nila ang isa sa nagpapalakas, ang salita ng Diyos. Kapatid, gusto mo magtagumpay? Sa iyong pagiging mainisin, di ba? Minsan, mainisin tayo, mailitin ang ulo. Ano mo na? Di ba, mailitin ang ulo minsan. Pero salamat kay Ate Susan, biruin mo, nang dahil sa salita ng Diyos. Aba, palakpakan po natin.
ang kapatid po natin. Ibig sabihin po, may nagbabago, may kapangyarihan salita ng Diyos. Dati, ma-pride tayo, di ba? Mapagmataas tayo. Pero dahil sa salita ng Diyos, nagiging mapagkumbaba tayo. Tama? Dati, para bang tikom lagi ang iyong mga palad sa pagbigay sa kapwa. Pero ngayon, napagbigay ka na. Kasi yun ang susi ng blessing eh. Kung ano ibinigay, yun ang tinatanggap. No? Ano pa? Ano ang mga hakbang para hanapin ang Diyos sa kanyang buhay? O ito po, paano ba hinahanap ang Panginoon? Okay, ang sabi dito, number 1, sabi sa Deuteronomy 4:29, ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan. Kung iyong hinahanap siya ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa. Paano hinahanap ng Panginoon? Ito, dapat pag ikaw ay nagpe-pray, buong puso, no? Buong kaluluwa. Bakit? At ang maganda dito, ang Panginoon kapag hinanap mo, masusumpungan mo, kapatid. Ano? Pag lumapit tayo sa mga politiko, minsan puro pangako lang sila eh. Pero pag pinulapitan mo na sila, hindi mo na sila mahagilap. Tama? Pero ang Panginoon, no? Pero ang Panginoon, di ba? Lumapit ka sa Panginoon. Lord, ito po yung problema ko. Ito po yung sitwasyon ng buhay ko ngayon. Walang-wala po talaga. Lunes pa lang, 50 na ang pera ko. Di ba? Lord, nasiraan po ako ng sasakyan. Wala po talaga akong pangpagawa. No? Ang Diyos ang sabi, masusumpungan mo. No? Tutugunin ka ng Panginoon. Amen. Tutugunin ng Panginoon. Siya na mismo ang nagsabi. Basta ang sabi niya, buong puso. Nasa puso natin. Tama? Hindi yung inutusan ka lang ni sister, no? Hindi, mag-pray tayo, magbasa tayo ng Biblia. Hindi yun. Nagmumula sa puso. Napakasarap sumunod ng galing sa puso natin. Tama? Alam ng Diyos yung puso natin. Tama? Yun ang maganda doon. Ano pa? Pagsisiyasat. Paano mo hinahanap ang Panginoon? Ito, dapat sinisiyasat, hinahanap mo talaga. Ang sabi sa Jeremiah, sabay-sabay po tayo. Basa? Yun, pag sinabing sinisiyasat, sinasaliksik, di ba? Hinahanap, yan, sinasaliksik, hinahanap, pinupuntahan, sinasadya, yan, ganyan talaga. Hindi talaga yung dahil inutos sa'yo. Talagang sinisiyasat mo talaga siya. Para bagang, kumbaga sa intel, talagang hinahanting mo. Hinahanting mo talaga na ikaw ay gusto mong hanapin ang presensya ng Panginoon. Hindi hadlang yung ulan, kahit kaya na ulan, nandito tayo. Hindi hadlang yung bagyo. Kaya kahit nung nabagyo, nandito rin tayo, nag-celebrate din tayo. So walang hadlang sa paghanap sa presensya ng Panginoon. Tama? Walang hadlang. Kasi nga ang Diyos masusumpungan lagi natin kapag siya'y ating hinahanap. Ano pa? Ito nga yung sinabi natin kanina, nananalangin tayo tapos nagbubulay-bulay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, Mateo 7:7-8, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong, magsituktok or kumatok kayo at kayo ay bubuksan. Sapagkat ang humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang kumakatok ay binubuksan. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ano man po yung ating mga kalalagayan sa buhay, ano man yung sitwasyon po natin, basta tayo lumapit sa Panginoon, hindi niya tayo tatanggihan. Tama? Hindi niya tayo talagang matitiis. Ang sabi nga din sa Bible, ang isang ama, ang mabuting ama o kahit yung masamang ama, ang sabi, hindi niya bibigyan humingi ng tinapay yung kanyang anak, hindi niya bibigyan ng ahas yung kanyang anak. Masama pa yun, ha? Kasi nga anak niya. Ano pa kaya ang iyong amang nasa langit? Na kayang ibigay ang lahat ng ating kahilingan. Amen? So marami po tayo mga pinoproblema sa buhay. At number 1 na nga dito, kadalasan yung ating mga pinansyal na pangangailangan. Tama? Mga pinansyal na problema. Yung bang talagang kapag hulugan ay talagang kung saan pagaling yung mga panghulog natin. Pero himala po yun ng Panginoon. No?
Pero ang Diyos, talagang sabi diyan, ang pangako niya, ay magsihingi. So, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano na ba yung mga hinihingi mo sa Panginoon? No? Ano ba yung mga hinihingi mo sa Diyos? Pwede tayong humingi sa Panginoon. Una, pinansyal. Pangalawa, yung relasyon yung mag-asawa. Halimbawa, tigas-tigas ng ulo ng iyong asawa, no? Pag nauwi ay hibay na. Pag-pray mo sa Panginoon. Ang tigas ng ulo ng iyong anak, hindi sumusunod sa iyo, hingin mo sa Diyos, no? Lahat kayang hingin. Hingin mo sa Panginoon. At ang sabi diyan, ayan no, bibigyan kayo ng mga nagsisihanap sa Panginoon. Dahil ang pangako, pag tayo kumatok sa Panginoon, Lord, ito po yung problema ko. Ibubukas ng Diyos yung mga pagpapala na kayang ibigay sa bawat isa sa atin. Amen. Ibibigay niya. Hindi po madamot ng Diyos. Namatay nga si Kristo para sa atin eh. Ano pa kaya naman yung maliliit na mga pangailangan natin na hindi pa kayang ibigay hindi kayang ibigay ng Panginoon? Di ba? Sunod. Una, ang sabi doon, ang sabi diyan, ano sabi diyan sa una? Hanapin ang Diyos. Yun yung para luminaw yung ating mga plano sa buhay, no? Para luminaw. Kasi kung hindi mo hahanapin ng Diyos, mga kapatid, maliligaw po tayo. Maliligaw po tayo ng direksyon. Akala natin maganda na to, okay na to, pero ang dulo, mali pala yung tinatahak na yon. So, dapat lagi tayong nasa Panginoon. Amen. Lagi tayong nasa Diyos. And then, pangalawa, manalig sa Diyos. Ang sabi diyan, pakibasa po ulit. Yun. Sabi diyan ng Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Sabi diyan, ang pagtitiwala sa Diyos ay susi upang maunawaan mo ang kanyang purpose sa buhay mo. Magtiwala sa Diyos, no? Dahil sabi diyan, no, umasa ka, huwag kang umasa sa iyong sariling karunungan. At sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin mo siya. Ang sabi po dito, huwag kang umasa sa iyong sariling karunungan. So marami po tayong mga diskarte sa buhay na hindi natin sinasama ang Panginoon, no? Marami tayong mga diskarte na minsan nakakaapak na ng tao, no? Nakakalamang na sa kapwa. Pero ang sabi dito, sabi diyan, umasa ka, huwag doon sa sariling karunungan mo. Bakit ka mo? Kasi nga, para yung lakad mo, yung direksyon ng buhay mo, maging maayos. So magtiwala, trust. Ang kalaban ng pagtitiwala, takot. Tama? Duda. No? Tayo pa naman mga Pilipino, talagang tamang duda lagi. Alam mo kung bakit? O, nasubukan nyo naman sumakay papuntang Tanawan sa mga jeep. O, tingnan nyo po. O, may nakalagay, biyaheng Tanawan. Sa gilid, Tanawan. Mayroon pa nagtatawag, Tanawan. At ang sabi mo, Tanawan? O, Tanawan, pasok. O, di ba? Laging duda. No? Pero, ang sabi dyan, no? Kumbaga dito, kilalanin mo yung Panginoon. So, dapat magtiwala ka ng buong puso. Nang sa ganon, yung bagay ng Panginoon ay makuha po natin at matanggap po natin. No? Magtiwala. So, yung mga challenges mo sa buhay, kapatid, trust in the Lord. No? Nakalagay lagi yan sa likod ng tricycle, sa jeep. Trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Na kahit para bang nasa dulo ka na ng lubid, sasabihin mo sa puso mo, Lord, nagtitiwala po ako sa inyo. No? Yung para bang palalayasin ka na, Lord, magtitiwala po ako sa inyo. Kami po, experience namin sa pagtitiwala. Pinapalayas na po kami doon sa inuupahan namin bahay noong araw na talaga namang 3 taong kami hindi nakabayad. Ngayon, hindi ko nalakad sa pag-ibig. Di forfeited, natawag, na forfeit kami. O ngayon, pinuntahan na kami ng developer at pinapalayas na. Pero sabi ko sa aking asawa, tara, mag-pray tayo, magtiwala tayo sa gagawin ng Panginoon. Umuso ang online noong mga panahon na yun, umuso. Sabi ko, Lord, ngayon, hindi namin alam kung paano kami makakabuhulog, makakabayad. Buti na lang gumamit ang Panginoon ng mga technique ba. Umuso ang online, sa madaling salita. Nung palalayasin na kami, tinaningan kami ng 6 na buwan. Hindi, 1 buwan na lang. Ngayon, bawal na namin hulugan. Kailangan ikas na kung mananatili pa. So, ang maganda po, kinausap namin yung developer, yung pinakang presidente, iyak ng asawa ko. No, iyak na yan. Mamakaawa na. Isa kami titira.
Naranasan niyo po ba yung minsan nagmamakaawa kayo sa isang tao? Naku, dumating po sa point ng buhay namin ganun. Pero, uwi kami sa bahay, wala. Umuwi kami sa bahay noon, at nagpe-pray kami sa Panginoon. Oo. Pero ng mga panahon na yon, mga kapatid, gumaganda na yung takbo namin sa online. So, kinumputan kami ng developer ng 120,000 per month ang babayaran namin doon sa aming tinitiran. 120,000. Babayaran namin ng 6 months or 7 months. Alam niyo ho, gumawa po ng himala ang Panginoon. Within 6 months, nabayaran po namin yung ng cash, yung bahay po namin na natitirhan ngayon doon sa Bugto. Grabe ano, magtiwala ka lang sa Panginoon. Kaya ano man po yung mga sitwasyon ng buhay na pinagdadaanan natin, trust in the Lord. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. Yung magagawa ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao. Walang imposible sa Panginoon. Basta ang sabi diyan, kilalanin mo lang siya. No? Kilalanin mo lang siya. Ano, bakit kailangan mo magtiwala? Ito ang sabi diyan, dahil ang Diyos lang ang mapagkakatiwalaan. Pakibasa po, awit 89:34. Tingnan niyo po, ang Diyos na nagsasabi, mga kapatid. Ang Diyos na po, ang Diyos na mismo ang nagsasabi. Bible na nagsasabi, ang pangako ng Diyos sa buhay mo, hindi niya sisirain. Aasenso ka, sinabi niya, aasenso ka talaga. Hindi niya sisirain yun. Yayaman ka talaga. I-declare mo na sa sarili mo yan. Magiging prosper ka. Mapoprosper ka. Sasagana buhay mo. I-declare mo na sa sarili mo yan. Hindi mo alam kung paano. Hindi mo alam kung saan galing. Basta ang gawin mo lang, magtiwala sa Diyos. Amen? Kasi pinabi na ng Panginoon, no? Hindi ko babawiin yan. Yung sinabi sa iyo, hindi ko babawiin yan. Ang tao, ang sabi dito, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Tulad ng tao, no? Hindi niya kailanman kinakalimutan ang kanyang mga pangako. Ang dami naman mga pangako sa atin, di ba? Lalo na mga politiko. Pag nagbago ang presidente, magiging maayos na ang buhay ko. Pero ang totoo, wala sa presidente ang katatayuan ng buhay natin. Nasa pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen. Ikaw mismo ang gagawa, ikaw ang gagalaw. Magtiwala ka sa Panginoon. So, kung may mga tao man na nalapitan tayo na para ba tayong nabigo at napihindian nila, ganun talaga. Ang sabi dyan, no? Ang Diyos lang talaga ang mapagkakatiwalaan. Si Lord lang. May mga pangako ang tao na hindi nila naibigay. Okay lang yon. Basta ang mahalaga, ang pangako ng Diyos, hindi niya sisirain. Basta ang mahalaga, ang pangako ng Panginoon, hindi niya babawiin. Pag sinabi ng Diyos, gagaling ka sa iyong karamdaman, gagaling ka talaga. Paniwalaan mo lang yun. Amen. Pag sinabi ng Diyos, makakaahon ka sa iyong kanilalagyan, makakaahon ka talaga. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Kaya yung mga iyak natin ngayon, 1 year, 2 years from now, galak na ang darating sa buhay ng bawat isa. Amen. Sabi nga doon sa kanta, pag-iyak ay dumarating pag-iyak ay nagtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Amen? Kayo mga trials na yan, mga kapatid, isang araw, magiging kwento mo na lang yan. Dahil bakit? Gagamitin ka naman ng Panginoon sa mga kapwa-tao natin na dumaranas din ng ganyang mga problema. Sila naman yung bibigyan mo ng pag-asa. Tama? Yun yung goal ng Panginoon sa buhay po natin. No? So magtiwala tayo sa Panginoon. Walang sino man na pwede natin pagtiwalaan. Ang Panginoon ang pagtiwalaan natin. Tama po ba? Pangalawa, ang Diyos. Bakit tayo magtitiwala sa Panginoon? Dahil makapangyarihan ang ating Panginoon. Isaiah 14:24, sabi diyan, sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak. Matutupad ang aking layon. Biruin niyo yan, mga kapatid. Sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon. No? Iyan na mismo. Sumusumpa siya na makapangyarihan, no? Sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sinasabi na yan ng Panginoon ngayon, no? Makakatapos ka sa iyong pag-aaral. No? Mga kabataan dyan, no? Makakatapos ka sa pag-aaral. Yung mga pangarap mo, makukuha mo at tayo mga magulang, magiging maayos ang pagpapatakbo sa ating pamilya. Pangako yan ng Panginoon, mangyayari ang aking balak.
matutupad ang aking layon or nais. Amen? Excited na po ba kayo sa mga gagawin ng Panginoon sa buhay po natin? Amen? Ngayon 2025, malapit na ang Christmas. Sigurado, pagdating ng 2026, bubulaga ang blessing ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Makikita mo na lang, wow, ito na pala yung pinapalangin ko sa Panginoon. Wow, ito na pala yung iniiyak ko ng mga panahon na yun. Ngayon, natupad na. Amen? Lahat na yan, bakit? Ang Diyos ang nangako. Matutupad ang aking naisin sa aking mga anak. Tama po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Ano pa? Bakit napakasarap magtiwala sa Panginoon? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8. Ang sabi diyan, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So kung sinasabi mo na nagmamahal ka sa Panginoon, tapos kagalit mo naman ang asawa mo, kagalit mo naman ang iyong pamilya, ay parang hindi totoo. Ano? Kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig eh. So, kung gusto mo na mahalin ang Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. No? Gaya ng iyong sarili. So, kung tayo man ay magkakaroon ng mga tampuhan, inisan, galitan, normal lang yan. Pero huwag magtatagal. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Tama? Pag-ibig ang Panginoon. Sabi diyan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagtutulak sa atin upang magtiwala sa Kanya. Kapatid, pag mahal mo ang Diyos, mamamahal mo ang lahat. Kapag mahal mo ang Diyos, yung may galit sa iyo, nako, may ibig mo yun. Kaya nakakatuwa nga yung testimony dati ng Ate Julian, di ba? Binangga na, kung dati pa, kung di nakakakilala sa Panginoon, talagang nilabanan na rin talaga niya ng ano doon, di ba? Pero dahil naaalala ang pag-ibig ng Diyos, teka muna, kasi may isip mo, teka muna, nagbabible ako, mukhang sala ito sa mukhang sala ito sa linya, pag ito pinatulang ko pa. Sabi pa naman ng Panginoon, ako'y kawangis niya, di ba? So, ibig sabihin, ang nakikita sa iyo ng kapwa, dapat ikaw, okay, mabuti ka. Dapat ikaw, okay magsalita. Kasi nga, bakit? Uti-uti, nagiging kahutsura tayo ng Panginoon paano kung nakita sa atin may sungay? O mukhang iba na, ano? Mukhang ang katwiran pa naman natin minsan, pinalalabos mo talagang sungay ko, di ba? O, ganun. Pero hindi, dapat ganun. Dapat, ang makita sa atin ay ang liwanag ng ating Panginoon. Tama? Amen? So, yun po. So, pag mahal natin ang Diyos, itinutulak nito. No? Minamahal natin yung ating kapwa. Ano po? Ano pa? Bakit ka magtitiwala sa Diyos? Dahil ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Pakibasa po, Isaiah 26:3. Ibigay ka ng Diyos na kapayapaan ang Ayun. Binibigay ng lubos na kapayapaan. Grabe ang Panginoon, ano? Binibigay niya ng kapayapaan yung mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya napapansin nyo, at mapapansin nyo talaga, na bakit mula nung nag-pray ako, nagbasa ako ng Biblia, talagang hindi na ako nangangamba ngayon. Di ba? Dati, inis na inis ako, kahit basta wag lang akong mawala ng pera, galit na ako. Ngayon, kahit walang pera, masaya ako, no? Kahit walang pera, nakakangiti. Bakit nga? Ayan, sabi dyan, binibigyan tayo ng kapayapaan. Oo, wala tayong pera ngayon, pero may kapayapaan na ibinibigay ang Panginoon sa buhay natin. Tama? Yung peace na yon ay hindi nabibili sa palengke. Hindi nabibili. Iyon ay ibinibigay ng Panginoon sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Tama po ba? Amen po ba? Ang Diyos, pag nagtiwala sa Diyos, nagdudulot tayo ng kapayapaan at katiyakan sa ating mga puso. Kaya nga, anuman po yung mga pangailangan at ninanais po natin, ang Diyos po, hindi man madali, nasa proseso, pero ang mahalaga, ang dulo po nito ay nagiging maganda ang resulta. Tama? Kasi nga, may inaasahan tayo sa Panginoon na, Lord, ikaw na po yung bahala sa buhay ko. Okay, paano palilinaw yung ating plano sa buhay, yung goal natin? So, pagsunod sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Awit 119:105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Kapatid, pag wala tayo sa Panginoon, ang ating direksyon, ang daan natin, napakadilim. No? Dati po, nung wala tayo sa Diyos, talagang ang dinadaanan natin, baku-bakong buhay Tama po.
Talagang daming stress. Pero dito, sabi diyan, nung ikaw ay nagtiwala sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng liwanag, no? Yung iyong kaisipan nagliliwanag na may gagawin ka sanang hindi maganda, pero dahil nabasa mo yung salita ng Diyos, lumiliwanag yung kaisipan po natin. At ang napakahirap talaga ay pagdating ng mga problema, yung sitwasyon ng problema, minsan nakapag-isip tayo ng hindi maganda eh. Pero salamat sa Panginoon, may salita niya. Bakit? Yung salita niya nagiging tanglaw sa ating kaisipan, sa ating buhay. Tama? Kumbaga yung direksyon natin lumiliko eh. Pero yung salita ng Diyos nagbibigay o nag-aakay sa tuwid na landas. Tama po? Yun yung napakaganda dyan. At liwanag sa aking landas. Kaya mga kapatid, ituloy-tuloy mo lang yung pagbabasa ng Biblia. Pananalangin sa Panginoon everyday. Yan po ay napakagandang panghawakan po natin. Lalo sa panahon po natin ngayon mga kapatid. No? Ang Biblia ay gabay sa ating buhay. At bakit mahalaga na sundin mo ang salita ng Diyos? Number 1, nagbibigay ito ng gabay sa buhay, nagbabago ng buhay, nagbibigay ng karunungan. Marami po, lalo yung mga kaisipan ng mga tao sa labas na iba-iba yung mga kaisipan nila na puro paghiganti. Lalo na pag nagawang ka na mali, puro paghiganti, tama? Pero ang Diyos, ang Biblia, ang salita ng Diyos, pag ito'y binabasa mo mga kapatid, nagbibigay ito ng gabay, tamang direksyon sa buhay ng bawat isa. No? Nagbibigay ito ng karunungan. So I suggest po na basahin nyo ang Kawikaan. No? Lalo yung mga anak nyo, pakinig nyo sa kanila yung Kawikaan. Na po, sa audio Bible, ipabasa nyo po. Naku, marami kayong makikita doon, mga wisdom na karunungan ng Panginoon. And then, panghuli, maging bukas sa kanyang mga plano. At ang sabi diyan, Romans 8:28, pakibasa po. Layunin. Ito po yung ito po yung iniwang ko laging verse doon sa mga Miyerkules sa inyo. Pinag-uulit-ulit ko po yan. Bakit po? Ang tawag po dito, magbukas po yung kaisipan natin sa mga opportunity. Ano po yung mga opportunity? Yung ba yung mga opportunity na mga blessing na tinanggihan mo? Ako po yung maraming mga pinasok na negosyo talaga. Sobrang dami. Dahil marami ako mga pinasok na negosyo, ang dami kong lugi. Pero ang maganda ito, kung wala kang ginawang action, kung wala kang risk sa buhay, wala mangyayari eh. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, gusto mo ba na napagpalain ng Panginoon talaga? Lagi kang mag-take ng risk. Kaya wag mong i-smulin yung mga maliliit na business, mga abon-abon, mga PC. Wag, yan yung nagiging susi ng pagpapala sa buhay natin. Kasi nga po, ako'y mag-iisda, habang nag-iisda ako, ang dala ko PC, abon, tapos napapasok po ako sa mga network marketing. So yung mga network marketing, basta legit, pasukin niyo po yan. Wag po kayong matatakot dyan. Wag lang doon sa mga scam. Alam niyo kung bakit? Opportunity yan. Maganda yan. At dumaan po kami dyan. Naging maganda ang resulta. Ginagamit din po yun ng Panginoon para tayo pagpalain. Tama? Kasi nga, ang network marketing, maliit ang puhunan, pero malaki tsansa na umasenso tayo. Kasi bakit? Nangyari po rin sa buhay namin. Bago po kami napunta sa pagbebenta sa mga online business. Alam niyo mga kapatid, maraming pagkalugi, oo. Pero marami kang matututunan doon. Basta ang mahalaga, huwag kang susuko. Kapag ninegosyo, pera lang ang nawawala. Pera lang ang nawawala dyan. Pero pag natuto ka dyan, malaki ang blessing na iaambag sa inyo niyan. Last year lang po, ang nalugi po sa amin ay halos 1.7 million. Nalugi namin last year. Ito lang mga nakaraan. Tapos itong bago pumasok ng, ito lang, mga ilang months, halos naman nasa kalahating milyon din lugi. Kaya habang pinag-uusapan namin ni Mrs., talagang yung mga desisyon natin mukhang sablay. Hindi lahat yan merong lesson learned. No? Pera lang ang nawawala. Pero yung pagkatuto, kayamanan po yan. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, magbukas ka ng iyong puso sa mga opportunity. Ano ibig sabihin dyan? Ibig sabihin po dyan mga kapatid, discarding, kasi gagamitin ng Panginoon niya one day para iyan yung maging daluyan, maging pagpapala ng Panginoon, maging blessing. Amen? Maging blessing. Kasi
ang ino-offer ko po dito, negosyo. Magnegosyo ka. Magtinda ka ng mga banana Q. Basta kung ano, magsimula ka doon. Nako, sigurado ko sa'yo. Baka 1 year from now, no? May sarili ka ng bahay, may sarili ka ng sasakyan. Eh kami po, online seller lang, bili lang kami. Nagbebenta lang kami sa mga Facebook, Lazada, ganun lang. Pero binebless po ng Panginoon. Benta-benta lang yon, online seller, di ba? So, wag kayong, lahat naman kayo, may Facebook, may TikTok. Yan, maglako kayo dyan, pwede yan. Maglako kayo sa TikTok, pwede po lahat yan. I-post nyo ang business. Bakit nga? Sabi dyan, no? Alam natin, no? Ang sabi dyan, alam natin na lahat ng bagay, ang Diyos ay sa ikabubuti natin. So, marami mga challenges sa buhay, pero marami mga pagkalugi sa buhay, huwag nyo sisihin ang isa-isa. Lalo na sa mag-asawa. Eh, sabi ko sa iyo nag-alaga ka pa ng aso, ang mahal-mahal nun eh. Diba? Lugi naman tayo. Okay lang yon. Normal lang yun. Sabi ko sa iyo nagbukas ka pa ng tindahan. Eh, ngayon lugi tayo. Huwag nyo pagtalunan yan. Okay lang yon. Bakit? Halagang gano'n ang buhay. Bakit nga? Sabi dyan, no? Sa ikabubuti nyo. Nagkakalakip-lakip. Yung mga pagkalugi mo, yung mga sablay mo, yung mga mali mong desisyon, bandang huli, pag nasa Panginoon ka, nagiging magandang resulta. Amen? Amen. Nabubuo. So kung may mga pangarap ka pa ngayon na para bang matanda na ako, bukang hindi ko na kayang makuha yung mga pangarap na yan. Okay lang yan, basta magtiwala ka sa Panginoon. Malay mo, mga anak mo magbigay sa'yo ng mga pinapangarap mo. Tama? Nakakatuwa nga Ate Susan, no? May ano pala yan, mga magna cum laude pala mga anak niya. Hindi mo man makuha, pero pamilya mo, mga anak mo, ay naaabot. So, malaking ano na po. Bakit nga? Sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Amen po ba? So, ano man po yung mga experience natin sa buhay, mga kapatid, laging huli ang Diyos sa buhay mo. Lagi kanyang hawak. Ano po? Lagi kanyang hawak. Ang mahalaga, nagtutuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy lang. Mahirap, oo. Nasa proseso, oo. Pero bandang huli, ang Diyos ang bubuo sa atin. Amen? So po tayo po lahat ay tumayo. Ang Diyos may plano na hindi natin lubos maunawaan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi mo alam kung bakit nangyayari sa buhay natin yung ganyang sitwasyon. Hindi natin alam kung bakit, Lord, bakit ba ganito yung nangyayari sa buhay ko? Ang gulo-gulo na. Hindi natin maunawaan. Pero may plano po ang Panginoon kung bakit nasa sitwasyon ka ng ganyang buhay. Tama? So ngayon, yung mga pangarap natin sa buhay na basag, o problemado ka ngayon, nako kapatid, bubuoy niya ng Panginoon. Yes, purihin natin ang Panginoon. Kapakumbaba sa iyong presensya. Yes, Lord. May mga panahon na para bang nalilito tayo, pero ang Diyos bubuo ito sa ating buhay, mga kapatid. Hindi natin alam kung bakit nangyayari sa buhay natin yung mga problema. Pero ang Diyos po, magtiwala lang tayo. Gagawa ang Panginoon sa buhay po natin.